sabi ni Cantor Laco, mag-giveaway daw siya sa kumandidatong president si Justice. Sandali! Sir, kayo po ba mag-giveaway din kung sakali ko? Ang kinakailangan, sang-ayon ako na ang kinakailangan ng ating bansa ay isang moral recovery. Talamak na talaga ang korupsyon dito at ang mga matataas na opisyal na inaasahan pa natin na siyang magbabantay ng ating interes, sila pa ang nasasangkot dito sa korupsyon nito. Saan ka nakakita na kung saan nahuli na ng PDEA itong mga drug dealer na ito, tapos mga matataas na opisyal ng Department of Justice pa ang kasabwat na mapapalaya o mapapawalan sala itong mga ito. Kaya talagang talamak na ang korupsyon dito. Nakikita natin na ang bawat issue dito, korupsyon ang nasa sentro nito. Kaya ako sang-ayon ako doon sa moral recovery at kung sa anong paraan ay sasama. Sir, mag-giveaway din ba kayo? Mag-giveaway ba kayo, sir? Kahit sa anong paraan ay sasama. Pero sir, tama ba na sa mga Marami. Isa ako sa mga humahanga sa kay Chief Justice at kukonsulta ako sa kanya kung ano ba talaga ang kanyang plano. Para sa akin, napakagandang halimbawa ang pinapakita ni Chief Justice na kung saan ay pinapanindigan niya ang tama, ang tuwid, ang tapat. Kaya ako sumusuporta ako sa kay Chief Justice. Sir, about yung abduction ICRC. ICRC member, ano po yung parang implication nito sa ibang ating Isang halimbawa naman talaga ito na hindi napapairal ang batas dito sa ating bansa. Dapat hindi gamitin ang ideolohiya, hindi gamitin ang relihiyon, hindi gamitin ang iba't ibang issue pa. Ang pagdakip sa isang tao laban sa kanyang kagustuhan ay isang krimen sa kahit anong relihiyon, sa kahit anong sistema. Kaya dapat ito ay isang tingnan bilang isang police matter, hugisin itong mga kidnapper ito, habulin sila, dalhin sila sa hustisya. Napapagalan ako sa implementasyon ng gobyerno dito sa batas na pinaglakan natin. Kaya mahal pa rin ang gamot dito sa ating bansa. Napakaraming mga sakit gumagrabe dahil hindi makabili ng mga gamot nito. Kaya narapat ko na tulungan itong private sector na pati sila na rin magkaroon ng access dito sa mga gamot na ito. At sa ganun, itong sobrang mahal, itong pananamantala ng mga malalaking international pharmaceutical companies ay matigil na rin. Kawawa tayo, dapat hindi tayo magbayad ng higit doon sa nararapat. Yan ang dahilan kung bakit talagay ko na dapat bantayan natin, kalapagin natin ang gobyerno para may isang katuparan, para ma-implement ng buo at agresibo itong cheaper medicines law na ito. Kulang na kulang pa rin ang ginagawa ng gobyerno. Kulang na kulang. Kahit may nagsasabi sila na may butika ng barangay, wala namang gamot sa loob ng butika. Malamig yung implementation ng cheaper meds because ikaw yung may author. Hindi natin, hindi na lalagyan ng kulay. Malakas ng mga naglalabi. Maaari, malakas ang mga naglalabi. Ang pinakamahalaga rito ay huwag nating payagan na manaig yung mga naglalabi dito na kung saan yung sobrang mahal gamot ang siyang Saan ka nakakita ng isang gamot, 123 pesos ang bawat tableta dito sa ating bansa. Samantala, doon naman sa ibang bansa, 25 pesos ang gamot na ito. Sa isang tableta lamang, 100 piso ang savings. Kung hindi pa naman pananamantala yan, kung hindi pa naman tawagin na natin qualified theft yan, ninanakawan tayo ng ating hard-earned savings, eh ano pa? Kaya dapat ang gobyerno maging porsigido, agresibo sa implementasyon ng batas na ito para umirang naman ipabot kayang presyo nito sa atin.